Welcome back mga langga, mga dudong o mga inday. Salamat sa pagbisita sa Bisdak Academy. Nasayod ba mo nga ang electron ang pinakakiatan sa tanan particles? Agoy, nagkatawa mo pa kay basig nainay-go. Bitaw, atong tunan karon ang inyong Module 2 about chemical bonding. So, interesado ba ang tanan masayod nga nung lihukan kaayo ning electrons? Kaya nagpadayon pa man mog tan-aw. Well, sa panahon sa grade 7 o grade 8 pa mo, daghan na kaayo mog natunan. Ang pangutana, nakahinumdum pa ba mo? Absolutely yes. Kaya sa grade 7 pa mo, di pa describe mo sa nagkandaiyang kinaiya sa metals ug non-metals. Tapos natunan ninyo kung unsa na ang elements ug compounds ug ang ilang kalahian. Then sa pag-abot ninyo sa grade 8, gitudluan mo mahitungod sa evaporation, condensation, boiling o melting nga mao'y hinungdan nakakaton mo og unsay naa sa matter. Unya, inyo usab na tun-an nga naay sistema ang pag-arrange ug pag-group sa mga elements nga naa sa periodic table of elements. Ang inyong nakatunan nagkaanam og kadaghan. In fact, sa miagi natong video sa Module 1, na-introduce na kung giunsa pagbahin-bahin ang mga electrons sa atoms. So, in this video, mga langga, mga dudong og mga inday, atong punan ang inyong kahibalo mahitungod aning matter. So, padayon sa pagtan-aw. Naa ba mo'y periodic table diha? Kung naa, palihog tan-awa kung naa ba mo'y nabantayan anang group sa noble gases. Well done! Except anang helium, tanan sila adunay tag 8 ka electrons at the outermost energy level. Iunsa? Gamito nato ang electronic configuration. Ang pag-share or ang complete transfer sa electron mao hinungdan nga naay mahimo nga compounds. Og kanausab nga hinungdan, nagpaila nga ang atom has attained stability. Going through this module will make you understand kung unsa ang nahitabo sa atoms during the formation of compounds. Example, kanang asin, sodium chloride. Kung sodium ra, dili pwede kay delikado na mabutang sa tubig kay mubuto. Unya, ang chlorine gas kay makahilo man na. Pero pagka-combine na nilang duha, magamit na nato sa atong inadlaw-adlaw nga pagluto. Basig na dili diri mag-asin be. Kung mangutana mo kung daghan ba klase ang asin, daghan. Again, take a look on your periodic table. Na ba ka mo'y nabantayan sa iyang arrangement vertically? Unsa nang vertical? Kanang top to bottom ba? Ang tawag ana kay family or group. Notice the number in each group. Sa karaan nga periodic table, Roman numerals ang gigamit, pero sa bag-o, Arabic numerals ang gigamit. Nasayod ba ka og unsay iyang pasabot ni ana? Well, aron masayod ka, mao ka na ang mga number of valence electrons. Unya, nakahinumdum pa ba mo valence electrons? Di ba ang valence electrons mao ka na ang mga number of electrons nga ana sa outermost or pinakatumoy nga energy level sa atom. Example, kahinumdum mo sa atong aluminium 13. Di ba ang pagsulat sa electron configuration ato kay 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So, ang first energy level kay equal 2 electrons maunang 1s2. Then, ang second energy level kay equals to 8 electrons. Nga naman, kasi 2 electrons for s and 6 electrons for p orbitals. So, 2 plus 6 equals 8. Finally, ang third energy level nga maoy last or pinakatumoy. So, pila man tanan iyang electrons, di ba 3? Kay 2 electrons sa s orbital and 1 electron sa p orbital. Ang pangutana, asa man ang valence electron ana? You're right, 3. Kasi ang pinaka-last na shell, ang kwinta is 2 plus 1 equals 3. Tama. Tapos, tanawa ko no imong periodic table kung sakto ba yun. Great! Ang marka is 3A sa Roman numerals or 13. Ang last ra imong tamailhan maunang 3. Kani nga mga impormasyon ang kinahanglan kaayo ninyo mahibal-an aron inyong ma-determine kung ang atoms ba
mo transfer, mo dawat, or mo share sa iyang electrons aron mas stable siya. Okay, ang focus ani nga module kay aron ma-explain ang formation sa ionic o covalent bonds. Mailhan usab nimo ang nagkalain-laing matang sa compounds, ionic ba or covalent ba. Dayon ma-explain ang mga kinaya sa metals in terms of their structure, and then ma-explain giunsa pagkahimo ang ions. Ang valence electrons kay mga electrons nga direkta nga apil sa paghimo og bonds or higot aron mahimo ang compounds. Importante kaayo nga masayod mo og pila ang mga valence electrons aron inyong ma-illustrate kung giunsa paghimo ang bonds. Maayo usab nga masayod mong daan nga ang mga metals adunay low electronegativity, tapos ang mga non-metals adunay high electronegativity. Unya, nasayod ba mo or nakahinumdum ba mo unsa na ang electronegativity? Well, simple lang ang electronegativity. Mao ka na ang pagsukod sa tendency or malagmit kung ang atom ma-attract ba siya sa electron. Hinumdumi nga the higher its value, the higher its tendency to attract electron. Unsa daw? Ang pasabot ani nga kung taas ang value sa electronegativity nga available sa imuhang periodic table, most likely dali ra ni siya kakita og kapares. Sa periodic table, ang electronegativity mag-increase from left to right and decreases with increasing atomic number, except lang sa transition metals. Laing pangutana, unsa nang ionization energy? Mao ka na ang ability not to lose electrons, or it is the energy needed to pull or remove one or more electrons from a neutral atom. Ang movement ani sa imong periodic table is from top to bottom. Highest to lowest na siya, then left to right. The lower the ionization energy, the easier it is to remove its valence electrons. Pasabot ani nga, kung ubos kayo ang energy sa usa ka atom, dali ra ma-remove yang valence electrons. Example, ang sodium versus chlorine. Ang sodium sa iyang electronic configuration kay 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. So, ang iyang valence kay 1. What about ang chlorine? Ang arrangement niya is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. So, ang last na number sa iyang level 3 is 7. So, the valence electron of chlorine is 7. So, ang pangutana, kang kinsa man most likely nga electrons ang ma-remove? Kang sodium or kang chlorine? Ang tubag kay kang sodium kasi isa lang ang iyang valence electron. So, mas kusgan si chlorine kay 7 man iya. Then, ang mawalaan og electron, mahimo nga positive. Nya ang madugangan, mahimo nga negative. So, sodium positive and chlorine negative. Mauna ang na-ionized nga mga atoms. Meaning, ang positively charged atom, maoy nang hatag og electron. Ug ang negatively charged atom, maoy naka-received og electrons. Sa ani nga example nga compound. Also, you have to use Lewis symbol para imong mapakita ang valence electrons. Kani nga symbol kay composed of chemical symbol of the element tapos mga dots nga nag-represent sa number sa valence electrons. Example, sodium. So, ang arrangement sa sodium is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Therefore, isa lang ang dot kay isa raman ang iyang valence electron. Next, ang chlorine. So, 7 ang valence electrons kay 7 man po ang imuhang dots kay butang. Kay ang arrangement is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. So, ang pangutana, unsaon pag-arrange ang dots sa atoms? Ang tubag, i-fill in nimo ang 4 sides ahi ka mag-add. Then, example sa chlorine, una imong ibutang ang dots nga upat sa kada kilid. Dayon i-add nimo ang tulo nga nabilin to make it 7. Remember, nagihapo exempted sa rules, but this module will not explain further to that.
Now, naba mo'y nakatunan kung unsa ang relationship sa number of valence electrons, electronegativity, and ionization energy. Then, na-realize ba nimo nga unsa di ay kasayon magsulat sa Lewis symbol of the representative element? Yes, definitely naagyod. Og ang kamatuoran nga ang electron di ay maoy kiatan og maoy hinungdan sa tanan. Okay, those information will be helpful in understanding chemical bonding. Kabalo ba mo nga no ang atom maghimo og compounds or nakadungog ba mo anang ginatawag og octet rule? Ang atom kanunay naning kamot nga ma-attain niya ang ginatawag og most stable arrangement of electrons. Kay ang atom mas stable lang kung ang iyang electrons mahisusamaan ng arrangement sa noble gases. Nga ang s of p orbitals kay mapuno og electrons, except lang sa helium, where only the s orbitals are filled up. Helium is an inert gas, exempted ni siya sa rule. Mao kana ang rason nga no ang electron maoy pinakalihukan kaayo tungod kay walay pahulay, magsige lang na aglukso-lukso, mangitag kapares. All the noble gases except for helium aduna kana sila'y 8 ka valence electrons. Maunang kana sila nga group mga isnabiro na sila sa uban nga mga element. Tungod kay adunay ginatawag na octet rule. Matud pa ning octet rule nga ang elements mo gain, mo lose or mo share og electrons aron lang ma-achieve ang electronic configuration nga duol sa noble gas. Mao nga human sa chemical bonding, ang elements mahimong isoelectronic with the nearest noble gas in the periodic table. Unsay pasabot aning isoelectronic? Mao kana ang mga pareho og numbers sa electrons or pareho og electronic structure. Metals have low electronegativity and ionization energy. Mao nga sila ang kanunay mag-transfer or mag-lose og electrons. Now, we will practice sa chemical bonding. Pero una, atong i-identify ang types of bonds. Number 1, ang ionic bond. Mahitabo lang ni kung ang electron from an atom transfer to another atom. Aron mahimo ang ginatawag og cation og anion nga moresulta og electrostatic attraction sa duha ka ions. Example, ang sodium ug ang chlorine. Ang first ionization sa sodium mao na nga di ba ang sodium transfer siya og isa ka electron. So mahimo siya nga positive kay nilayas man ang electron. Then ang chlorine nga mo'y nagdawat sa electron, mahimo siya nga negative. Lastly, the two resulting ions attracting and forming a bond. So ang ilahang bonding nahimo ng sodium chloride. Positive nga sodium o negative nga chlorine. Ang mga alkali metals tend to form cation sa ingon-ani nga klase nga bond, while ang halogens and oxygen form as an ions. Unsa ning alkali metals? Mauning mga elements sa group 1 sa inyong periodic table nga naay valence nga 1. Then next number is covalent bond. Mao ni ang bond nga adunay duha ka atoms nga mag-share sa pair of electrons. Ani nga klase nga bond ang matag usa ka electron sa shared pair kay attracted sa duha ka nuclei sa duha ka atom. So kani nga bond adunay duha ka klase. Ang pag-identify ani pinaagi sa electronegativity difference o ang ilahang klase sa bonding. So unsa day kalahian ani nga bond? Ang polar covalent bond kay kung ang electronegativity difference is less than 1.9 and more than 0.4, polar covalent bond is formed. Or kung ang pair of electron is unequally shared between two atoms, mahimo siyang polar covalent bond. Pero kung ang difference is equal to 0.4 or less, it results to non-polar covalent bond, wherein the bond has an equal sharing of electrons. Now, let's try how this covalent bonding takes place.
First, get the total number of available electrons in a compound. Example, ang carbon dioxide. Carbon has 4 valence electrons and oxygen has 6 valence electrons. Okay, atong i-calculate. Ang total number of available electrons, which is 1 carbon atom times 4 is equal to 4, plus 2 oxygen atoms times 6 is equal to 12. So 4 plus 12 is equal to 16. Next, i-calculate ang requirement sa octet rule nga ang kada atom should have 8 valence electrons to become stable. So, ang number of electrons based on octet rule is equal to 1 carbon atom times 8 plus 2 oxygen atom times 8 is equal to 1 times 8 is 8 plus 2 times 8 is 16. 8 plus 16 is equal to 24. Then, isubtract ang total number of available electrons, which is 16, from number of electrons based on octet rule, which is 24. Then, i-divide ang difference by 2. Kaya ang pair of shared electrons is equal to 1 bond man. Ang answer will give you the number of bonds around the central atom. So, ang mahitabo, the number of bonds is equal to 24 minus 16 over 2. And the answer is 4. Mao nga adunay upat ka bonds surrounding carbon atoms as shown in the Lewis structure. Base sa atong example, ang carbon adunay upat ka linya or tawgon nga double bond. Unsay pasabot ani nga structure sa Lewis? Nga since ang carbon has 4 valence electron and needs 4 electrons to make 8 according to octet rule, wherein valence electrons must be 8 in each atom to reach stability. Carbon has to decide either i-transfer or ihatag niya o baka iyan na lang i-share. Pero kay gusto man niya i-share, mao nga adunay upat ka bonds nga mahitabo. Natural, nanginahanglan siya upat kay upat raman iyang valence electron. Remember nga ang covalent bond mahitabo lamang sa mga non-metals, then ang ionic bond sa mga metals o non-metals nga bond. Then, ang covalent bond na ay ginatawag nga double bond, single bond o triple bond. Sa atong example nga carbon dioxide, ang nahitabo is double bond. Tungod nga ang gi-share nga pair electrons kay duha ka buok. Kay di ba ang each pair of electrons has 2 electrons, tama? And then another example, unsaon pagsulat sa Lewis symbol or Lewis structure aning water kon H2O? Well, simple lang. Duha ka hydrogen versus isa ka oxygen. Hinumdumi nga ang Lewis symbol naglarawan sa valence electrons. So, mao nga ingon ani ang mahitabo. Ang duha ka hydrogen naka-attach sa oxygen. Ngano ingon ana man na? Tungod kay kung inyong mahinumduman ang oxygen adunay 6 ka valence electron. Tapos, ang hydrogen adunay isa ka valence electron. Take a look sa iyang klase sa pagbond. 2 hydrogen atoms each share their 1 electron sa oxygen to form 2 covalent bonds. Pinaagi aning pag-share sa duha ka electrons sa hydrogen, ang electrons karon sa oxygen mahimo na nga 8 ug mo resulta nga stable na silang duha. Pero have you noticed? Duha lang ka pares ang gi-shared gikan sa duha ka atoms. So, kada pares sa electrons, pagatawgon ka na og single bond. Og since ingon ani ang hitsura sa bond sa water, ang water is considered as single covalent bond unlike sa double bond nga carbon dioxide. Unya kay duha man ka single imong nakita. So, water has 2 single covalent bonds. Klaro? So, after ang compound maka-attain na sa stability, such compound could exist as independent units called molecules. As a whole, kaning molecules wala nagdala og charge. Kung inyong mahinumduman ang ionic bond, mahimo kung ang metal bonds with non-metal, while ang covalent bond exists between or among non-metals.
However, naay mga cases nga kung ang polar covalent bond involves a metal and a non-metal, like in the case of aluminum chloride. Now, do you think posible sa mga metals mo form og bonds with one another? Giunsa? Okay, ang tawag sa bond between metals is ang number 3 nga metallic bond. So, unsa di ay ni nga bond? Well, ang metallic bond mahitabo kung ang metal is in solid or liquid state. Kani nga bond is sharing of many detached electrons between many positive ions and attractions in a free moving valence. Kani nga mga metal atoms ang tawag sa ilang valence electrons kay sea of electrons. So therefore, dapat masayod ta kung unsa ang mga properties sa metals aron atong ma-explain giunsa nila pag-bond. Nya, gihangak ba kag sunod sa akong discussion? Well, pasabot ana nga naa kay natun-an sa akong gi-explain karon. Una sa tanan, imong nasayran nga adunay tulo ka klase sa chemical bonding, right? Ionic bond, covalent bond, and metallic bond. Bravo! Then, sa covalent bond, naay pagatawgon og polar and non-polar covalent bond. In addition to that, ionic compounds conduct electricity kung naa sa solution. Example, kanang inyong experiment nga water and salt, but not in solid phase. And generally, they are soluble in water. Whereas, ang covalent compounds kay non-conductors of electricity in solid phase and in solution. Unlike ionic compounds, dali lang ni sila mo melt, mao nga they have low melting temperature. And that ends our lesson. I hope nga naamoy natun-an, ug kung kani nakatabang kaninyo, palihog og share sa uban aron pod sila makatuon. I-like ang video o i-subscribe ang channel aron ma-update mo sa sunod nga video. O dinhi sa Bisdak Academy ang lisod nga leksyon atong sulbaron.